May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang mga lihim na dapat mabunyag. Kaya naman para sa unang yugto ng ating main confession for tonight, basahin na natin ang pinadalang confession ng ating letter sender. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Angel. 40 years old at nakatira dito sa Makati City. Isa po akong miyembro ng LGBT plus community. Bata pa lang po ako ay ramdam ko na may pusong babae ako. Pero despite na ganito ako, hindi ko naman ramdam ang discrimination sa aming pamilya. Alam niyo, importante rin yan no? Na meron kang support system at tanggap ka talaga ng family mo kasi dun magsisimula yun. Kaya maswerte itong si Angel. Aaminin ko, medyo loud na Becky ako lalo pagkasama ko ang mga tropa. Ako gusto ko yung mga ganyan, yung mga loud, di ba? Para masaya. Sila ang bumubuhay ng conversation ninyo, di ba? Nawawala yung mga problema kapag ikaw ay may kaibigan na ganito. Kasalukuyan nga pala akong may sariling parlor sa aming lugar. Medyo mahina pero umaasa ako in the near future ay makakamit ko din ang success. Oo naman Angel, wala naman nagsasucess ng overnight. Lahat yung pinaghihirapan. Ang key lang dyan maging consistent ka sa ginagawa mo. Dahil isang araw darating din, hindi mo namamalayan na abot mo na pala yung gusto mong success. Narito ang aking confession, DJ Main. May hombre akong kaibigan, si Chris. Hindi niya tunay na pangalan. Mas matanda ako kay Chris ng 10 taon. Technically, siya yung tipong bata pa lang ay ginagabayan ko na. Noong time na yon wala namang mali siya. Hombre meaning yan parang sa labas kapag ikaw ay nasa kalsada, ang tawag dyan parang bata-bata mo o inaalagaan mo, inaruga mo, tinulungan mo, ganun siya. As in kuya pa nga ang tawag sa akin nung bagets pa siya. Matangkad siya at maputi, medyo hawig. Sa kilalang action star noong 90s. Sino kaya yon? Pagkalipas ng ilang taon at heto na nga, parang magkaedad na lang ang turingan namin. Nakakasama ko na sa mga outing, barangay activities at kung ano-ano pa. Masaya ako na nakita ko ang pag-usbong niya mula pagkabata hanggang sa pagtanda niya. Isang araw ay nagkayayaan ng inuman ang mga tropa kong Becky. Hindi ko inaasahan na kasama si Chris sa naimbitahan. Habang nasa inuman ay may tawanan, asaran at konting landian. Inabot na kami ng madaling araw at karamihan sa amin ay medyo lasing na hanggang sa mangyayari ang hindi ko inaasahan. Tumabi si Chris sa akin at may ibinulong. Gusto kong makaraos ng mabilisan. Samahan mo ko dun sa bakanteng lote sa likurang bahay. Parang Teka lang, parang nagulat naman ako doon, oo. Di ba hombre mo itong si Chris? Bakit tumating sa point na pati ikaw? Parang gusto niyang tikman, oo. Ano kaya ang buong confession nito? Very interesting, no? Mamaya alamin natin ang buong confession. Mamaya ang ating pangalawang yugto. Tingnan natin kung ano ang naging happy ending nito at bakit naman naging ganun si Chris. Di ba parang ikaw na nga nagsabi dito parang kuya na ang tawag niya sa'yo. Bakit naman pati ikaw ay tinalon niya? Oo. Well, pag-init na talaga no? Pag-init na talaga ang nauna at umaariba, wala ka nang pinipili. Mamaya, malalaman natin yan kaya kumapit ka lang dyan. Dito ka lang makinig kasama ang baby mo sa radyo. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes.
Kunwari ay tinanong ko pa siya ng medyo pa-cute. Ano ang gagawin natin? Hindi siya sumagot. Pero hinawakan ko na din ang mga kamay niya sabay tayo sa upuan. Hanggang sa nagpunta kami sa bakanting lote sa likuran kung saan kami nag-iinuman. Medyo madilim sa area na ito at may kataasan ng mga halaman at damo. Hindi ka makikita masyado sa dilim. Talaga naman basta madilim talaga mangyayari ang lahat ng mga mangyayari. At ayun na nga DJ Main, lumuhod ako. At binaba ang short niya. At boom! Lumantad sa harap ko ang nakasaludong sundalo ni Chris. Ginalingan ko ang pag-lollipop DJ Main. Ay taray, naka-lollipop siya. Pero may iba pa palang plano si Chris. Pwede ka bang tumalikod? Tanong niya. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na ire-request niya ito. Kilala ko kasi na straight si Chris at wala siyang experience sa mga Becky. Pero tatanggi pa ba ako? Masarap din si Chris eh. Ito din si si Angel pag-give din no? Oo, gano'n naman talaga pag nandun ka ni. Kumbaga, palay na ang nandyan. Tutukain mo na lang, di ba? At ayun na nga DJ Main. Sumuwad ako. Sumuwad! Bakit naman ganon? Nag-alala ako ng slight dahil since hindi ko ito inaasahan, hindi man lang ako nakapag-prepare. Ayan tuloy, wala nang wash. Oo, diretso ng laban na. Ako na ang magpapasok para hindi masyadong masakit. Sabi ko sa kanya, nang pumasok na ay gigil na gigil niya akong binira. Binira talaga? Pero gustong gusto mo naman. Masakit pero masarap. Abot hanggang lapay ko ang soldier niya. Ano yung lapay? Oo, hindi ko naintindihan yung lapay. Mamaya alamin ko yan. Pero tuloy-tuloy lang siya sa pagbaon. At hindi niya maiwasan ang umungol. Ang sikip pala kapag dito pinasok, sabi ni Chris. Habang ako naman ay napapakagat ng lapi sa sakit at sarap na nararamdaman. Talaga naman para kang nasa heaven yan, di ba? Malapit na sanang sumabog ang katas ni Chris nang biglang may tumutok na flashlight sa amin. Yun lang, lagot ka. Sinong nandyan? Tanong nung naka-flashlight. OMG, DJ Main. Nahuli kami ng barangay at ang masama nun ay kakilala ko pa yung mismong nakahuling tanod. Yun lang ang mahirap, no? Parang kahihiyan. Hindi mo alam, may ihaharap ka pa bang mukha dyan? Parang feeling mo sa tuwing makakasalubong mo itong kakilala mong ito, yun kagad ang nasa isip niya. Sana yung nakakita sa inyo malabo-labo yung mata. Kumbaga, naaninag lang kayo. Kasi ang nun, pag nakita niyang malinaw na malinaw, lahat ng milagro na ginagawa niyo doon, kitang-kita niya talaga. At hindi na mawawala sa isip niya yun. Pinakiusapan ko yung tanod at buti na lang ay hindi kami tinuluyang i-report sa barangay. Ay, nadaan sa pag-uusap. Kabado 20 talaga ako at hiyang-hiya ako hanggang sa pauwiin na kami. Kinabukasan nakatanggap ako ng message mula kay Chris. Sorry ha, dahil sa kalokohan ko, nadamay ka pa? Sabi ko naman, okay lang yun. Ginusto ko din naman. Ay! Pabebe pa itong si Angel. Tapos may pahabol pa siyang message na. Hindi lumabas ang katas ko Pwede ba nating ituloy sa motel or somewhere safe? Naloka ako sa sinabi ng hombre DJ Main. Akala ko nadala na abat gusto pang umisa ulit. Ikaw din naman gusto mo, kunwari ka pa. Deep inside of me, gusto ko, pero may pag-aalinlangan. O, diba? Narito ang tanong ko, DJ Main. Pagbibigyan ko pa ba si Chris? Kahit medyo gusto ko din naman, kaso nanghihinayang kasi ako sa pagkakaibigan namin na baka masira ng dahil sa adventure na ito. Tsaka kilala kong straight si Chris Ayokong
Ayoko namang ma-discriminate siya na pumatol sa isang Becky. Payuhan mo naman ako, DJ Main. Maraming salamat from Angel of Makati City. Ang ganda pa ng pangalan mo, Angel. Bakit ganon? Ikaw ba si Angel baby niya? Ikaw yung parang angel na bumaba galing sa langit. Kaya ayan, lumumaba na sa lupa. Talaga namang hindi na pinakawalan nitong si Chris. Willing na siyang lumipad. Kasama ka. Ano ba ang dapat gawin nitong si Angel? Lalo na kung straight si Chris. Mamaya ako sasagutin ang iyong katanungan. Mamaya ako magbibigay ng advice. Kaya samahan niyo ako hanggang 12 midnight pa tayo. 11:30 live tayo sa YouTube channel natin, 92.3 FM Radio Manila. At mamaya ilalahad ko. I-real talk natin itong si Angel. But for now, ayan, dito muna tayo sa mga magagandang musika hatid sa inyo ng favorite ninyo. Walang iba yan. Siyempre, ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Oras natin 11:32 na ng gabi. Ayan, magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Kayo man ay nagmamaneho, mga security guards na naka-on duty na, mga vendors natin, yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan galing sa OT, magsisimula pa lang ng kanilang trabaho, kayo ay mag-iingat. At sa lahat ng ka-vibes natin na mga taga Metro, Mega Manila at ganun din dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen and yung mga nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app. At tayo rin ay naka-live sa ating YouTube channel. Ayan, magandang gabi sa inyo. At gusto ko lang batiin ng magandang gabi sina Arvin Albestor, Bobs RK, Jonans Palma, Dino Bacale, at syempre si Bats Rino ng Tacloban. Andyan din Sir Erwin Cuenco, Dino 087, William Mortel Rosario, Cavite na si Adrian Sabroso, ayan taga Cavite. At sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, kanina nga natunghayan na natin ang ating main confession. Istorya ito ni Angel, isa siyang LGBT+. At siya ay may hombre o boy kung tawagin. At yun si Chris. Bata pa lang si Chris, magkasama na sila at kahit paano inalagaan niya ito hanggang dumating sa point na nagkaroon na ng isip at nahubog na itong si Chris, na dumating na sa point sa tamang edad niya. At sila ay hindi inaasahang magtatagpo sa isang inuman. At hindi rin in-expect ni Angel na itong si Chris ay yayayain siya. Ito nga ang mga iniwang kataga ni Chris sa kanya. Sabi sa kanya, gusto kong makaraos ng mabilisan. Samahan mo ko dun sa bakanteng lote sa likurang bahay. At nangyari na ang mga nangyayari. Talaga naman, yun nga lang. Minsan talaga pag in public place talaga, hindi mo inaasahan na bigla na lang may susulpot. Andun na kayo sa tugatok no? Andun na kayo Paklimax na biglang. May humadlang. Nakita nga sila nitong tanod. Nakakilala naman ni Angel, which is nakausap naman nila, kaya hindi na sila nadala sa barangay. Naway maging lesson learned din ito sa inyo, sa mga nakikinig, sa mga mahilig gumawa ng mga milagro in public places. Maging maingat dahil kahihiyan. Oo, kahihiyan din ang magiging dulot nito sa iyo. Diba nakakahiya yun? Ang tanong ni Angel sa akin, pagbibigyan niya pa daw ba si Chris? Kasi nagparamdam daw ulit dahil hindi nga ito nakaraos, gustong masundan ang kanilang laban. Pero gusto sa sa tamang lugar na. Naguguluhan itong si Angel dahil nga alam niyang straight si Chris. Ayaw niya naman daw na ma-discriminate ito na pumatol sa Becky. Kaya naguguluhan siya. Pero bago ang lahat, syempre maraming salamat Angel sa pagiging honest at totoo sa kwento mo. Ang sarap pakinggan na tanggap ka ng pamilya mo at proud ka sa sarili mo. Dahil hindi lahat ng LGBT+
tinatanggap ng kanilang pamilya. Kaya mapalad ka, may support system ka. You are so blessed. And tungkol naman kay Chris, gets ko naman yung excitement at yung kilig kasi hindi araw-araw may lalaking parang siya na biglang magbibigay ng atensyon sa'yo. Aminin mo yan. Ang hirap para sa LGBT plus yan. Pero ito lang minsan kasi yung mga ganitong sitwasyon, dala lang ng alak yan, ng moment at ng curiosity. Pero hindi ibig sabihin nito, gusto niya talaga ng seryosong relasyon. Already siyang tumawid sa kung anumang koneksyon na meron kayo o mas lalong palalimin pa ito. Isipin mo muna kung ano ang mas mabigat para sa'yo. Yun, mamili ka, yung thrill ba ng isa pang encounter? O yung friendship na ilang taon mong inalagaan? At normal lang naman yung nag-enjoy ka sa nangyari. Kahit naman sino mapababae, mapalalaki, 'di ba? Normal 'yun na ma-enjoy natin 'yun. Pero wag ka lang dapat at wala ka naman dapat talagang ikahiya. Pero pareho naman kayong pumayag. Pero tandaan mo, iba yung thrill ng moment at iba rin ang long-term na consequences na pwedeng mangyari dito o mangyari sa'yo. At kung kilala mong straight si Chris, baka curiosity lang talaga ito para sa kanya. So huwag ka munang masyadong mag-expect na baka may mas malalim pang ibig sabihin itong pagyaya niya sa'yo o itong nangyayari sa inyo. Kasi baka umasa ka lang, ikaw pa masaktan. Yung puso mo pa ang mawasak, 'di ba? Akala mo iba yung mawawasak pero yung puso mo pala. Ang hirap pa naman pag ang puso ang nawasak, ang hirap buuin, 'di ba? Kaya isipin mo rin yung friendship ninyo. Kumbaga ang tagal mong inalagaan ng samahan ninyo Mula bata siya hanggang ngayon. So sayang yung masisira dahil lang sa isang beses na init ng katawan. Minsan kasi mas mahalaga ang kaibigan na nandyan sa lahat ng panahon kesa sa isang fling na mabilis lang matapos. Kasi ang friendship, aminin nyo, forever yan, lifetime yan. Hindi ba wawala, 'di ba? Walang cool off muna tayo, break na tayo, walang ganon. Pero pag iyan ay ginawa mong tinurn mo into a deep relationship, wala namang forever. Pero kasi choice nyo pa rin naman yun Ang forever naman nasa dalawang tao yan kung i-workout nila o hindi. Pero yun nga, ang hirap din tumaya sa ngayon. Lalo ito nga straight si Chris. Alam mo yun from the first place, 'di ba? So parang ang hirap tumaya kung siya ay ano ba ang gusto niya, seryoso ba siya o mag-all out ka ba? Pero syempre kailangan mo pa rin alamin muna. Kaya huwag kang pabigla-bigla sa mga desisyon na gagawin mo. At tungkol sa alok niya na magtuloy pa kayo sa motel o somewhere safe, huwag kang nga padalos-dalos, sabi ko nga. Kasi, kung may alinlangan ka, ibig sabihin, hindi ka pa sure. Oo, 'di ba? At yung mga ganyan, ibig sabihin niyan, may pangit na kakahantungan yan. At kapag hindi ka sure, mas mabuti nang wag ka nang tumuloy kaysa ipahamak mo yan, 'di ba? Kasi kapag pumasok ka sa isang bagay na may duda ka, malaki ang chance na magsisisi ka sa huli. 'Di ba kasabihan ng mga matatanda yan, pag may doubt ka, kunwari, kahit ngayong aalis ka sa bahay, pag feeling mo, hindi buo ang loob mo, huwag ka na umalis kasi may mangyayaring masama. So, yun din yung ibig kong sabihin dito, Angel. At ang lesson learned dito, hindi lahat ng masasarap ulitin ay worth it. Oo, may thrill, may sarap, may kilig. Pero tanungin mo yung sarili mo, kapag nawala si Chris bilang kaibigan, papalitan ba ng thrill nito yung sakit na mararamdaman mo sa pagkawala niya? At kung hindi, alam mo na ang sagot. At ang isa pang lesson learned dito, lalo na sa mga LGBT+, sa mga kalalakihan, mapababae man, matuto tayong gumamit ng condom. Oo, para sa atin yan. Para din sa kalusugan natin yan. Sabi ko nga prevention is better than cure. Lalo na tumataas ang ating HIV. Oo, yung mga nagkakasakit.
tumataas na yung ano natin dyan. Lalo na sa mga LGBT+, please alagaan nyo ang sarili ninyo. Alam ko masarap pag walang supot, pero kasi mas masarap pa rin mabuhay ng mahaba. Mabuhay na inaabot mo yung pangarap mo, mabuhay na kasama ang mga minamahal mo sa buhay kaysa paiksiin mo ito. Kaya sana matuto tayong gumamit ng contraceptives, especially this one, yung condom. At kung talagang may nararamdaman si Chris para sa'yo, hindi lang curiosity, darating din ang panahon na magiging klaro iyon, oo. Pero kung moment lang talaga siya at dito lang siya nakafocus dito sa moment na ito, at least may memory ka na pwedeng balik-balikan nang hindi sinisira ang mas mahalagang bagay. Kung yun yung tinutukoy ko, yung pagkakaibigan ninyo. I-treasure mo yun. Kasi mahirap makatagpo ng totoong kaibigan ngayon sa panahon ngayon, yung totoo at willing na damayan ka, mahirap. Kaya dapat alagaan mo ito. Kaya Angel, wag mong madaliin. Wag mong ipilit o wag mong pilitin. Mag-enjoy ka sa closeness ninyo, pero wag mong hayaang masira ang friendship dahil lang sa isang gabi ng init, sa isang gabi ng curiosity. Dahil sa huli, mas masarap yung walang pagsisisi. 'Di ba? Hindi ka iiyak, wala kang iiyakan. Wala kang tatawagin yung mga Becky mo friends, tara inuman tayo, broken hearted ako ngayon, wala kang mga alak na mauubos. Diba? May mauubos ka man ng alak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya, diba? And importante din ito, respect boundaries. Kahit ikaw ay willing, kailangan malinaw din kung saan lang hanggang doon si Chris. Hindi porket pumayag siya minsan, ibig sabihin nun, tuloy-tuloy na. Dapat may boundaries kayo na pareho nyong rerespetuhin. Kasi nga sabi mo nga, straight siya, diba? Sa'yo na nanggaling yun. And think about safety. Andiyan na yung condom. Hindi lang syempre condom. Hindi lang physical, kundi pati emotional. Baka kasi sa'yo may feelings na pwedeng mabuo, o baka sa'yo may feelings na pwedeng mabuo, pero para sa kanya trip lang. Ikaw lang ang kawawa. Lalo kung hindi pareho ang intensyon yung dalawa, ikaw rin ang masasaktan. Kaya save yourself habang maaga. And value your dignity. Hindi masamang mag-enjoy kasi we only live once. Pero wag mong hayaang mawala yung respeto mo sa sarili. Kung ramdam mong ginagamit ka lang for fun, mas mabuting umatras ka na. 'Di ba? Wag mo nang ilagay pa ang sarili mo. Wag mo nang sunugin ang sarili mo doon sa apoy na alam mo namang umaapoy na. And keep it discreet. Ibig sabihin yan since kakilala mo siya at kilala din siya ng iba. Ito, isipin mo na lang. Baka may makaalam. May nakaalam na nga yung tanod yung tanod na yun, sure ka bang hindi yun magchichismis sa iba? Hindi ka ikukwento sa iba? Kaya dapat habang maaga hanggang doon na lang muna yun, doon sa taong yun, sa isang taong yun. And ayaw mo rin naman maging source ng chismis, I'm sure, lalo na't may business ka at kilala ka sa lugar ninyo, paano ka re-respetuhin? 'Di ba? Paano ka makakuha ng mga future customer mo na pupunta sa iyong parlor kung iisipin nila na, nako, delikado yun kay Angel, even yung mga babae na may anak, 'di ba? Matatakot. Kaya maging maging mapanuri ka rin sa bawat gagawin mong aksyon o isipin mo ng hindi lang isang beses, kung 10 beses, kung pwedeng 10 beses, 10 beses mong pag-isipan. And know what you really want. Yun ang pinaka-importante. Kasi kung relasyon, baka mahihirapan ka kay Chris dahil straight siya. Kung adventure lang, dapat ready ka rin emotionally sa possible aftermath. Not every opportunity needs to be taken. Minsan ang tunay na strength yung marunong tayong tumanggi, marunong tayong mag-say ng no. Hindi naman ibig sabihin na nag-no tayo, masamang tao na tayo Hindi ganun yun. Lalo na't kung alam mong hindi para sa'yo yung long run, diba? Kaya better to keep a real friend than to lose one over a fling.
Kaya kung ako sa'yo, Angel, i-save mo ang friendship ninyo. Lumandi ka na lang sa iba. Oo, 'di ba? Marami pa naman diyan, I'm sure. Maganda ka. Oo. Maraming umaali-aligid sa'yo, 'di ba? Kaya i-keep mo ito. For keep ito si Chris, 'di ba? I-save mo yung friendship na meron kayo habang maaga pa. And alam mo naman kung ano yung tama, malaki ka na. Alam mo yan, 40 years old? Oo, marami ka ng pinagdaanan sa buhay at yan ang humubog sa'yo kung bakit si Angel ka ngayon. At least nandito lang ako to remind you kung ano yung dapat mong gawin at kung ano yung ka-worth mo at ano yung value mo as a person. Maraming salamat, Angel, sa pag-confess mo kay DJ Main. At sa mga gusto mag-confess, pwedeng-pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O hindi naman kaya sa ating Viber 0954-406-1967. At sa lahat ng Android user dyan, pwedeng-pwede niyong i-download ang aming app. Pumunta lang kayo sa Play Store at hanapin ang FMR Philippines. Mapapakinggan mo na kami anong araw man at kahit anong oras na gusto mo, lalong-lalo na sa oras ko, 9:30 PM to 12 midnight. And gusto ko rin pasalamatan, Dental Clinic, Horticulture by Caldana, Spink Philippines, Zebra Helmets Philippines, Vanity Lounge Aesthetics. At pwedeng-pwede nyo ako i-follow sa aking mga social media accounts, Facebook page, YouTube, Instagram at TikTok, pare-pares na may inyohenyo. At dito, sa favorite ninyo, lahat ng social media platforms natin, pare-parehas na 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At sa mga super natin ngayon, mga driver, mga konduktor, mga bus terminals, lahat na, di ko na maisa-isa, basta lahat kayo po ay mag-iingat, okay? At maulan, dahan-dahan lang sa pagmamaneho, yung mga nakamotor dyan, wear proper gears. So, at dahan-dahan, huwag masyadong waswas. Dahil ang buhay natin ay mahalaga at iisa lang yan. Kaya dapat alagaan at mahalin natin yan. At samahan niyo ko tuwing Lunes hanggang Biyernes, 9:30 PM to 12 midnight. At natapos na ang ating confession for tonight, pero huwag kayo mag-alala dahil magkakapiling, magkakarinigan ulit tayo bukas, baby ko. Bukas na naman ang ating quality time. Kaya gusto ko yan yung nami-miss mo ko para gigil na gigil ka sa akin. Oo, talagang hinahanap-hanap mo ako. Yung hindi ka magsasawa, gusto ko yan, di ba? Para mas strong yung maging relationship natin. Oy! Ayan, samahan niyo ako bukas alamin kung sino naman kaya ang nag-confess at ano kaya ang kanyang kinonfess. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Kasama ang baby mo pagdating sa radyo, ang nag-iisang DJ Main for the main event. Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat ninyo. Dahil meron nang magsasabi sa'yo ng good night, baby. I love you. Ay, ang sweet nun! Isa pa nga, DJ Main. I love you. Ay! Minsan may mga relasyon o koneksyon na hindi talaga pwedeng ipagsigawan. Nandyan yung takot sa sasabihin ng iba, yung kaba na baka masira ang pagkakaibigan, o yung simpleng katotohanan na hindi talaga kayo pareho ng gusto. Kaya kahit may spark, kahit may kilig, napipilitan tayong itago. At yun ang masakit. Yung nararamdaman mo, kailangan mong sarilihin. Para sa lahat ng nakaranas ng ganitong sitwasyon, ito ang kantang siguradong tatagos sa puso nyo. Here's Secret Love Song by Little Mix.